Ito, nagsalita na ito ay isang miyembro ng Parliament at dating Justice Minister ng Timor-Leste. So, hindi basta-basta to tao ron. Si Member of Parliament Dionisio Babos Suarez. Yeah. Pinakita niya sa isang article na hindi tama yung ginagawa. Yan. Sabi niya dito sa kanyang article na makikita natin sa isang publication, yung Agencia Noticiosa de Timor-Leste, parang Philippine News Agency nila, parang PNA, na eto ang sabi niya ang principle ng judicial independence ay ang judiciary ay may kasarinlan, independent siya sa executive. Okay. So sabi niya, pareho rin naman ang konstitusyon ng Pilipinas at ng Timor-Leste when it comes to judicial independence. Bakit ganon ang interpretasyon ng gobyerno ng Maynila na porket yung judiciary ay hindi nila nakuha ang gusto nila, ay ang parurusahan nila yung gobyerno, ito ba hiwalay yung judiciary sa executive, sabi niya. Busy eh. So, congratulations. Pasensya na kayo, ha? At, eto pa. Dapat may mga congratulations tayo, ha? Unang-una, congratulate natin si Senator Bongo na pinangalanan na, eto ha, ang kanyang citation sa isang award-giving body. Most Outstanding and Inspiring Public Servant of the Year sa 4th Asian Torch Excellence Award. Yan, na inorganisa ng isang organisasyon na tinatawag na Real Talk Philippines. Yan. Congratulations! Hindi na nga nakapunta si Senator Go kasi baka busy sa pangangkampanya. Ngunit ang kanyang COS, Chief of Staff, si Ginoong Angelo Villar, ang tumanggap ng award ng gantimpala sa kanyang pangalan. Yan. Okay. Parang kayo din, nawawala kay minsan. Yan, ganun talaga. I-congratulate din natin ang pamahalaang Marcos. Uy! Sa isang record. Kasi ayaw tuloy. Ano ba yan? Sa Social Weather Station. Yan. Wag niyo sabihin, hindi totoo ito kasi naniniwala ang Malacanang doon sa 51% ng Social Weather Station na sinasabing dapat daw litisin si Pangulong Duterte sa Hague. Ako naman, wala naman tayong pinapanigan. Hindi, wala tayong argument sa mga survey. Hindi tayo survey first. So, paano natin masasabing tama o mali? Ano? Ang incidents daw ng hunger o yung dami ng bilang ng mga nagugutom ay tumaas. Di ba? Congratulations. Tumaas. Pinakamataas na level ng dami ng nagugutom since the pandemic. It's a pandemic, understandable. Lockdown. Walang kalakal, walang sweldo, walang trabaho, wala ni yung esensya lang, pagkain lang, at saka yung mga gamot, di ba? Yun lang ang mga bukas. Ayuda, pag may dumarating. Ayuda, yan, yan. Eto etong survey na ito ay isinagawa sa pagitan ng Marso 15 hanggang ika-20 ng Marso. 27.2% ng mga sumagot sa survey questionnaire ang nagsasabing sila ay nakaranas ng involuntary hunger or pagkagutom na hindi nila kagustuhan. Iba yung nagdidieta kasi. Nagugutom talaga yun. Tinitiis nila yung gutom. Tinatawag na tiis ganda. Kaya tiis pogi. Para maging pogi ay nagtitiis silang magpagutom. Buti na lang hindi ko na kailangan gawin yun. Kasi pogi na ako. Yes. Kahit hindi magtiis. Yes na yes. Talaga namang isiningit pa yun no? Pareho kami ni Speaker Romualdez. Mahilig sa singit. Okay lang yun. Okay. Ito ay tumaas to. Matakian, tinaas pala. Mula sa Pebrero, ng 21.2% ang nagsabing may involuntary hunger sila. Okay. Naging 27% sa makatuwid bagay.
dumadami ang bilang ng mga nagugutom sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Sila na nagsasabi niyan, ha? Yung mga tao. How do you argue with that? Sasabihin nilang hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Eh, tao nagugutom, hindi naman ikaw eh. Paano sasabihin hindi totoo? Eh, ito'y nakakaranas ng gutom eh. Hindi naman ikaw eh. Oh. Yun lang. Ano bang komento ni Manang Claire dyan? Wag niyo sabihin, hindi totoo yan. Ay, sa'yo hindi totoo. Di ba? Mukhang busog na busog ka eh. Wow. Hindi nga eh, di ba? Hindi naman siya namumutla. Mukhang malusog naman siya. Parang ako. Pero huwag niyo sasabihin hindi totoo yan. Eto, year on year pala ay mas mataas din ng 7%. Yung last year, ito, kinumpara nila yung Pebrero at Marso, tumaas ng 6%. Opo. Kung ikukumpara mo naman sa same time last year, tumaas din ng 7% naman. Ito ang breakdown ng 27.2% na nakaranas ng pagkagutom. 21% sabi ay moderate hunger, katamtamang pagkagutom. 6.2% matinding pagkagutom. Grabe. Yan ang mabigat. Kala ko ba marami ayuda yan? Hindi nga, yun nga sinasabi ni Mayor Magalong na wala iyang ayuda na yan. One time lang. Kasi puro politika ang ating inaatupag, yun ang mabigat eh. Katulad yan, sa halip na atupagin yung gutom ng mga tao, kay Timor-Leste, kay Hague, ayan, yung mga tirada ni Secretary Remulla nagkaroon na ng backlash. Hindi natin pinag-uusapan dito si Raul Manuel, ha? Hindi kasi di ba nagkaka-backlash din yung mga salita ni Raul Manuel? Di ba? Hindi rin natin baka nadulas lang yun. Nagkakaroon ng backlash. Yung sinasabi ni Atty. Falsis tungkol sa mga OFWs na parang natutuwa pa siyang naaresto sa Qatar. Nagka-backlash din yan. Kay Atty. Jess Falsis, matindi ang backlash. Kay Atty. Jess Falsis, di ba? Oo. Hindi, marami ng backlash dyan kay Atty. Falsis eh. Di ba nakagalitan nga yan ng Korte Suprema? Opo. Naghain siya ng petisyon sa Korte Suprema tungkol sa LGBTQ rights. Maganda sana, kaya lang maganda yung adhikain niya, kaya lang mali yung pamamaraan. Palpak. Nakagalitan siya kasi umapil siya sa Supreme Court, mukha siyang pupunta sa club. Makulay ang buhay. Siguro ay nakakain ng sinabawang gulay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Natalo tuloy yung kanyang petisyon. Nakagalitan pa siya, na-contempt pa siya ng Korte Suprema. Yun ang sinasabi kong backlash kay Atty. Jess Falsis. Ito naman, sinasabi ni Secretary Remulla na anti-Morales daw corrupt. Bago sabi niya, hindi magiging maganda, nanakot pa eh. Hindi magiging maganda sa inyo na hindi nyo kami pinagbigyan sapagkat malilintikan kayo sa amin pagdating ng pagme-member nyo sa ASEAN. Sinabi ni Secretary Remulla na para sa akin ay masagwa para sa isang public official. Bansa yun eh. Na nananakot. Kasi ba galit na galit tayo pagka nananakot ang China sa atin? Okay. Ako nagagalit din, binubuli tayo. Bakit yung Timor-Leste? Binubuli natin. Ito, nagsalita na ito ay isang miyembro ng Parliament at dating Justice Minister ng Timor-Leste. So hindi basta-basta to tao ron. Si Member of Parliament Dionisio Babos Suarez. Yeah. Pinakita niya sa isang article na hindi tama yung ginagawa. Yan. Sabi niya dito sa kanyang article na makikita natin sa isang publication, yung Agencia Noticiosa de Timor-Leste. Parang Philippine News Agency nila. Parang PNA na eto ang sabi niya ha. Ang principle ng judicial independence ay ang judiciary ay may kasarinlan, independent siya sa executive. Okay. So sabi niya, pareho rin naman ang konstitusyon ng Pilipinas at ng Timor-Leste when it comes to judicial independence. Bakit ganon ang interpretasyon ng gobyerno ng Maynila na
porket yung judiciary ay hindi nila nakuha ang gusto nila, ay ang parurusahan nila yung gobyerno, hiwalay yung judiciary sa executive, sabi niya. Opo, opo. Sabi niya, ibig bang sabihin ni Remulla na ang hudikatura, ang mga korte ng Timor-Leste ay maging sunod-sunuran sa agenda ng executive? Hindi pwede yun. Yan ay labag sa aming konstitusyon. Hindi dapat. O halimbawa, sinabi ng Amerika rito, dapat etong si ganito ay ba-convict dito, kundi hindi ka namin kayo pakikisabahan. Anong koneksyon nun? Ganun ang sinabi mo eh. Walang koneksyon eh. Sabi niya, okay ha. Ito sabi nitong si dating Justice Minister Suarez na ngayon ay miyembro ng Parliament ng kanilang lehislatura. Ang isang bansa na katulad ng Timor-Leste ay may soberanya. Yes. Hindi si Lisa Soberano ha. May sovereignty. Yes. Ha? Kami ay kailangan na sumunod sa aming saligang batas kahit kami ay i-pressure ng ibang bansa kasi sovereignty. Yes. Hindi yata naintindihan ni Remulla ang konseptong ito kasi tiklop na tiklop tayo pagdating doon sa ICC. So palagay ko hindi naintindihan ni Boying Remulla yung principle ng sovereignty, notwithstanding the fact nga siya ay abogado at tinuro naman sa amin ito. First year law yan eh. First year, first sem. Or hindi ka man ng law, yung mga may subject na political science, tinuturo yan what are the 4 elements of a state, di ba? Territory, people, di ba? Government, sovereignty. Ano pa lang yan? First year college, hindi pa nga law school. College pa lang. Tinuro na sa atin yan. Okay, sabi niya, sana ay hindi gawin na parang leverage o pagbabanta yung hindi nila nakuha yung extradition ni Teves sa hukuman ng Timor-Leste sapagkat hindi dyan nakasalalay ang pagiging miyembro ng isang estado sa ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations. Sapagkat nakalagay naman, yan ay makikita naman natin dun sa charter ng ASEAN, yung charter, yung parang constitution and bylaws nila. Opo. Yan tawag sa constitution, one of the synonyms of a constitution, kahit yung constitution natin, any country's constitution is the charter or the fundamental charter. Kasi yan sa constitution, nakatayo ang ating pamahalaan. Kasi nasa konstitusyon nakalagay anong klaseng pamahalaan, sino may kapangyarihan para gawin ito, di ba? Doon nakalagay eh. Nakalagay doon may presidente, may vice-presidente, may 24 na senador, may kung ilang congressman, may gobernador, may vice-gobernador, may hukuman, ang hukuman ganito ang role, ang executive ganito ang role, ang lehislatura ganito ang role. Iyan sinasabi nila, ang ASEAN sa ilalim ng konstitusyon ng ASEAN ay consensus at consultation ang nananaig. Ibig sabihin, hindi isang miyembro lang. Ngayon, pinangangalandakan pa ni Remulla, uy, founding member kami ng ASEAN. Lagot kayo sa amin, walang kwenta kay founding member ka kung nag-join ka na lang after ng ASEAN. After yung original members, kay founding ka kay hindi, isang boto ka pa rin, kinukonsulta pa rin lahat kung ikaw ay sasali o hindi. At baka nakakalimutan ni Secretary Remulla na ang Timor-Leste ay may observer status na sa ASEAN. Anong ibig sabihin po ng observer status kung babasahin ninyo ang charter ng ASEAN? Ang ibig sabihin, meron na siyang lahat ng kwalifikasyon para siya ay maging miyembro. Lamang, kumbaga sa sa empleyado, probation. Pero hindi ka naman ipo-probation kung hindi ka qualified. Kanya lang, tinitingnan muna. At bakit hindi natin i-admit sa ASEAN ang Timor-Leste? Wala namang problema ang Timor-Leste. Di ba? Opo. Ano bang problema? Doon ba ay nagkakagulo? Tapos nang gulo ron.
Yun ba ay colony o nasakop ng ibang bansa? Hindi na, since 2002. Independent country na yon. Ang mga polisiya ba o mga doktrina o mga patakaran ng pamahalaan ng Timor-Leste ay labag sa mga adhikain ng ASEAN? O ito ba ay ito ba ay parang susulong ng violent struggle o gera? Hindi naman. Peaceful naman. Bakit mo hindi gagawing full-fledged member dahil napikon ka lang, napahiya ka lang, na ubod ka ng yabang kasi, sasabihin mo, pabalik na si Tevez, mga 271,654 times mong sinabi, hindi lang ko eh. Pero Tony, Hindi mo naman mapabalik-balik, mapipikong ka, gaganong ka. di ba kasi raan na presidente natin ginagawa niya? Ay oo, bago kakatigan pa ng Department of Foreign Affairs, bago sasabihin nila ang Timor-Leste immature. Sinong immature ngayon? Sino bang anong tawag doon, yung tantrum sa ano yung tantrum sa Tagalog, Weather? Nagtatantrum. Di ba? Naglulupasay doon. Para ka naglulupasay doon. Parang bata. Oo, yun. Ay, hindi mo nakuha yung gusto mo. Nagpapabili ka ng candy. Hindi binigay sa'yo. Ay, hindi. Bihira naman to. Oh my God. Kawawa naman. Nagiging kahiya-hiya tayo for us to say that bago magre-react ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan na alam mo naman, bagamat sinasabi rito sa kanilang news agency na hindi ito opinyon ng gobyerno o noong news agency, Kundi alam siya naman natin hindi naman sasabihin itong taong ito kung hindi yun ang saloobin ng karamihan sa taga Timor-Leste na masyado naman kayo, grabe. So yun ang oo naman, yun kasi ang mabigat. Kasi imbis na gumanda yung image natin sa kanila, pumapangit. Alay sadya. Anyway, maiba tayo dyan na manang juvie talaga. Nakikimanang ako kasi kasi galing akong Baguio. Oh. Alam mo naman ang Baguio, di ba? DJ Banger yun, di ba? Oo, yung tawag dito, karamihan doon ay Ilocano. Manong. Wen Manong. O kaya kinuwento ko sa kanila yung nakakatuwa experience ko noon nung bata ko. Na nagbibinati. Malimit kasi kami ng family ko doon. Paborito ng tatay kong puntahan yung Baguio. Si Mang Hinaro pa nga yung nagdadrive sa amin noon. Nakita ko pa yung Hotel Venice kung saan kami tumitira dati. Luman-luma na ngayon. So mas marami ng bagong hotel. Pero nandun pa rin yung Hotel Venice sa may Burnham Park. Wow. Yung mga 14 at 13, 14 may napupusuan akong taga roon. Meron akong kasama na Ilocano. Sabi, yun nga tinasabi ko noong nandito si Konsihala Vallega. Diba Ilocana rin siya, half Ilocana yata. Sabi ko, paano ba sasabihing mahal kita o gusto kita sa Ilocano? Kaya nga sinabi sa akin, sabi mo, napuskulti ormot mo. Masama pala yun. Bad yun, bad. Oo, nasampal tuloy ako. Ibig pala sabihin na yun, malugo yung kwan. Huwag ka na narin pag-usapan yan. Basta alam ko, ay ayating ka. Ayun nga. Anyway, ito, itatalakin natin ito. Importante ito. Ito yung napagkwentuhan namin ni Mayor Magalong. Sige. Ito palang, matindi pala itong kickback dito. At ito itutuloy natin kahit na mag-break tayo. Okay. No? Dalawang matinding kickback pala. Ayon sa pananaliksik niya, ang sa mga politiko ay yung rock netting at yung cat's eye. Di ba natalakay na natin yan? Oo. Yung rock netting, yun. Sa mga lugar na mabundok. Yes. Usong-uso yung rock netting, naman nakikita mo, kulay blue ba yun? Kulay green na parang lambat. Nilalagay doon sa tabi ng bundok. Para daw hindi pagka lumindol o bumagyo ay gumuho. Kasi hindi magandang experience daw. Yung nandoon ka sa highway, biglang guguho yun, matatabo ng bato yung sasakyan mo. Walang matutuwa sa ganung experience eh. Oo naman. Oo, walang kwentang experience daw yun. Tama. Sumasama loob. Yan pala. Up to 70% ang kickback Ibig sabihin 30% lang ng cost. Oo, 70%? At yan pala, bagamat nakita ko yan nung papakyat ako ng Baguio. Opo. Yan pala ay
talamak din dito sa mga lugar na ito. Ito, Cordillera, syempre, understandable. Southern Tagalog, Cavite, mabundok sa Cavite, di ba? Sa Laguna, di ba, may Opo. Makiling. Ano ba yung bundok sa Kwan? Sa Bong. Ano yung bundok sa Cavite? May bundok doon eh. Ano ba saan yun? Yung Sierra Madre. Hindi ba Cavite yun? Laguna? Hindi, papuntang ano yata yun eh. Oh, di, tama, Southern Luzon. Quezon ba yun? Aurora? O yun, Quezon Province. Sa Visayan Islands, yan. Mindanao, maraming bundok. Bicol Region, marami ring bundok. O ito, ha. Ito. Matindi ito, ha. Ito palang rock netting ay dalawang klase. Active o thin wire, yung maninipis, or thicker wire catch fences. Yan. Ito. Noong 2018 pala, Quezon pala, Quezon, tama yun, no? Tama pala ako. Iniisip ko yung lugar ni ni Governor Suarez ba? Anak ba niya si Congressman Suarez? Matino yung tatay, ba't ganon? King ko yung anak. Anyway, kaibigan ko tatay noon, si Suarez. Matagal ko nakakasama yan. Maayos sa tao. Eto, ang cost, pala niya, sinisingil ay 25,000 per square meter. Mas mahal pa sa lupa. Oh. Yung per square meter ng rock netting. Oh. Okay. 25? Eto, sa mga probinsyang sumusunod. Abra, Apayao, Baguio, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, 438 na rock netting. Okay? Hindi ko sinasabing sa ilalim ni Pangulong Marcos, ha? At tayo parehas dito, ha? 2017 to 2023. So, may parte rin noong panahon ni Pangulong Duterte, may parte kay Marcos, at tuloy-tuloy pa. Tinuloy pa. So hindi ko binabatikos itong administrasyon lang na ito, ha. 2017 at 2022 lang nag-umpisa itong administrasyon na ito eh. Opo. So doon pang panahon ni Pangulong Duterte ay ginagawa na ito. So 2017 maliwanag tayo pa. dyan, ha. Hindi tayo bias dito, ha. Hindi tayo katulad ng ibang istasyon na hindi ko nababanggitin. Hindi tayo bias. Okay, ipagpapatuloy po natin yan sa pagbabalik ng Yes, Yes Show, Topacio. Pagkatapos ng mga commercial